Isang nakakasurpresang development ng storya ang inyong masasaksiyan. Sapagkat ngayon na lumabas ng full chapter 23 ng Jujutsu Kaisen Modulo ay sa wakas, matutunghayan nyo ngayon mga kaibigan ang tunay na pakay ni Gege sa kwento nitong JJK Modulo sa kung bakit ginawa niya ito mga kaibigan. Maintindihan nyo ngayon ang controversial na chapter at mas mararamdaman nyo ang gustong ipahiwatig ng kwento at marami pang iba na tsak na mas magpapatutok sa inyo sa upcoming chapters nitong JJK Modulo. Kaya naman, this is Mr. Megen at huwag na natin patagalin pa. Let's go. Nagsimula ang chapter dito kay Yuji na sabing kahit nawalain pa raw nila ang curse energy sa mga tao sa Japan, ay sa tingin niya na mabubuo pa rin daw ang mga curse spirit. Sagot naman ni Maru na nasabi sa kanyang isipan na ito lang daw pala ang resulta pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Kaya paliwanag naman ni Yuji na una sa lahat ay pag-uusapan daw muna nila ang mga tao sa ibang bansa na sinasabing wala rong curse energy ang tao sa ibang bansa. Gaya na lang daw sa kanya nasabi na ang curse energy ay unique daw talaga sa mga tao sa Japan. Na tanging ang mga may Japanese roots lang daw ang may malalaking amount talaga of curse energy. Though may exceptions din naman daw ito. Gaya na lang kay Miguel mga kaibigan na isang sorcerer overseas. Pero rarely lang na nangyayari. Sapagkat ayon pa kay Yuji na ang mga tao raw sa ibang bansa ay nag-iimit din daw ng curse energy. Although mahina raw ito kumpara sa mga Hapon. Pero ang curse energy daw na yan ay sapat na raw na rason kaya ay nabubuo pa rin daw ang mga curse spirit sa ibang bansa. Maliit lang daw talaga ang bilang ng mga curse spirit sa ibang bansa kumpara dito sa Japan. Pero occasionally, may mga lumalabas pa rin daw ng mga malalakas na curse spirit overseas. Kaya sabi naman ni Maru na so mahina raw ang curse spirit pero malakas din. Na maring ang ibig sabihin niya rito na despite sa nabuo lang ang mga curse spirit na ito mula sa maliliit lang na curse energy na nilalabas ng mga tao sa ibang bansa, ay may mga malalakas pa rin daw pala na curse spirit na nabubuo mula dyan. Sabi naman ni Yuji na although nabubuo pa rin ang curse spirit occasionally overseas, ay unlike sa Japan na kahit ang mga weak na curse spirit ay nabubuo pa rin mula sa mahinang iniimit na curse energy, ay sa ibang bansa naman ay usually ang mahinang iniimit na curse energy ay di raw nakakabuo ng curse spirit, which means na ang nabubuo at nagtitake shape na curse spirit sa ibang bansa ay likely nabuo over time mula sa collective fear or negative emotion in a span of ilang mga years mga kaibigan or even decades. Unlike sa Japan na ang mga weak na iniimit na curse energy ay sapat na para mag-take form kaagad ng mga curse spirit. Paliwanag pa ni Yuji na 70 years na raw ang lumipas simula nung isinapubliko ang existence ng mga curse spirit. At kung natatandaan nyo ay sinabi ng gobyerno na ang curse spirit ay nagmumula lang o lumalabas lang sa Tokyo. Dahil dito ay ayon kay Yuji na ang mga curse energy ng mga tao sa ibang bansa ay nagfo-flow din daw patungo sa Tokyo. So maring nakita o nalaman ng mga tao sa ibang bansa na sa Tokyo lang nagre-reside ang mga curse spirit kaya ang kanilang fear mga kaibigan ay nagfo-flow patungo doon sa Tokyo at nabubuo bilang curse spirit. Kaya sabi pa ni Yuji na kaya kahit tanggalin pa raw nila ang curse energy sa mga tao dito sa Japan, ay ang mga curse spirit na nag-o-originate daw sa ibang bansa ay still mabubuo pa rin dito sa Tokyo. Tinag pa ni Yuji na kung ang lugar daw na ito ngayon sa kung nasaan sila ngayon ay ang siyang daanan raw ng kaluluwa ng mga namayapang tao sa mundo, ay ang mga kaluluwa din daw ng lahat ng living things ay dumadaan din daw siguro dito, o ang lahat ng soul dito sa Earth in general ay dumadaan dito sa Soul World na ang lugar na kung saan nila natagpuan si Mahito. Kaya ang issue nila ngayon ay ang completely pagwala raw talaga sa curse energy ng mga tao na dapat ay di lang daw nila ito gawin sa mga tao sa Japan kundi pati na rin daw pala sa mga tao sa buong mundo, which by the way ay tanong pa ni Yuji na imposible raw itong makamit. Sagot naman ni Maru na ipagpatuloy lang daw ngayon ni Yuji ang kanyang pagpapaliwanag. Tatanungin daw muna niya ang kanyang innate curse technique kung kaya ba niyang mawala ang curse energy sa lahat ng tao sa mundo. Dadagdag pa ni Maru na nung sinabi raw niya na gusto raw niyang i-eliminate ang curse energy sa mga tao sa Japan, ay ang ibig niya raw sabihin dito ay gusto raw niyang i-eliminate ang kanilang curse energy as much as possible. Hindi i-eliminate completely. Na diba ang ibig ding sabihin ni Yuji sa pag-eliminate sa curse energy ay ganito rin daw. Kaya paliwanag naman ni Yuji na kahit na i-reshape pa raw nila ni Maru ang soul ng mga tao at Simurians using Mahito's curse technique para ma-eliminate ang curse energy sa kanilang katawan, ay may matitira pa rin daw talagang maliit na curse energy sa katawan ng mga to. Gaya na lang daw sa mga tao sa overseas na hindi completely zero ang curse energy sa kanilang katawan pero may napakakonti pa rin itong curse energy na sapat na para makabuo pa rin over time ng curse spirit. Kaya kung ang pag-reshape nila sa soul para ma-eliminate ang curse energy ay magpapaiwan pa rin daw pala ng curse energy sa katawan ng mga tao sa Japan, ay still ang kagaya sa nangyari sa abroad na may curse spirit pa rin na nabubuo dun sa overseas, ay mangyayari pa rin daw ang scenario na yon dito sa Japan. Though mas mababa na lang daw talaga ang bilang ng mga curse spirit na pwedeng mabuo dito. Kaya sagot naman ni Maru na yan daw talaga ang pwedeng mangyari at currently, ang kanya curse technique ay ginagamit niya raw para sa pagkakaisa
pagkakaisa o harmony ng mga Japanese at Simurians, na dahil dito ay di raw siya pwedeng gumawa ng bagay na magkukos daw ng harm sa katawan ng isang individual. Kaya sabi naman ni Yuji na yan din daw ang kanyang kutob. Kasi kung wala raw gamit na napakaraming curse energy si Namaru ngayon, ay ang pagre-reshape daw ng soul ay magkukos raw talaga ng harm sa physical body, sapagkat ang bagay na nag-a-affect sa soul, mga kaibigan, ay nag-a-affect din sa body. Kaya paliwanag pa ni Yuji na exempt na lang daw kina Maki na may heavenly restrictions, na may naisakripisyo na raw kasi ang mga may heavenly restriction na gifted sa physical body since birth para ma-achieve ang ganitong klaseng katawan. Natanging sina Toji at Maki lang ang exempted, mga kaibigan, sa mga individual na pwede ma-achieve ang zero curse energy sa katawan. Kasi pagdating daw sa mga tao ay kahit na i-reshape pa nila ang soul nito, ay hindi raw talaga completely mawawala ang curse energy sa kanilang katawan, kasi parte na raw ng human karma ang curse energy. At saka dahil sa curse technique ni Maru na gustong i-maintain ng harmony, ay hindi niya pwedeng i-reshape talaga fully ang mga soul to the point na wala na talagang curse energy at mag-harm pa ito sa kanilang physical body. Which is kahit gawin pa nila yan, mga kaibigan, ay imposible pa rin na mawala talaga ang curse energy sa katawan ng tao. Kaya sabi pa ni Maru na kung darating daw ang panahon na walang sorcerers, di ba napaka-risky raw kung ang isang curse spirit o isang malakas na curse spirit ang biglang mabubuo, na sino pa raw mag-e-exercise sa mga to. In which ay sabi naman ni Yuji na siya na lang daw ang bahala rito, given the time na meron siya na aabot pa siya ng daan-daang taon. Kasi kung ang gagawin nila ay ang pag-eliminate as much as possible sa curse energy ng mga tao sa buong Japan, ay dahil sa matagal nang tumanda si Yuji, ay makakagawa pa raw siya ng mga countermeasures para sa future generation laban sa mga possible curse spirit na lilitaw in the future. At saka ang bagay raw na ito na siya ang mag-exercise at gagawa ng countermeasure ay mas mainam daw na isang power balance ng curse spirit at sorcerers kumpara sa ngayon. Kasi ang posibleng bilang na lang daw ng mga curse spirit sa loob ng isang taon na nabubuo pagdating sa panahon na yan or in the future ay mabibilang na lang daw gamit ang iisang kamay. At saka ang pagre-reconstruct daw sa Tokyo ay posibleng mapaprogress na raw kung mawawala ng mga curse spirits doon. Inuchi sabi naman ni Maru na kung ganun ay kahit sa kabila pa raw ng lahat ng yan, kung hindi raw talaga nila mai-eliminate ang curse energy sa katawan ng mga tao, ay possible pa rin na in the future magkakaroon pa rin ng hindi pagkakaunawan ng mga Simulians at mga tao dahil sa existence pa rin itong curse spirit. Kaya sagot naman ni Yuji na ang kailangan na lang daw talaga nilang gawin dito kailangan din daw nilang ilagay into harmony ang mga curse spirit, na dapat daw nilang walain ang cause ng mga Romelian tribe o ni Namaru na ma-mistaken ang curse spirit bilang Kalian. Kung kaya't kinuha ni Yuji ang isang stuffed toy, ng appearance ay yung Kalian na ipinakita ni Maru sa kanya. Nasabing diba ang napapapunta lang daw dito sa area na ito ay ang kinakailangan para sa pagkakaisa. Kaya kinuha ni Yuji ang isa pang stuffed toy na isang curse spirit. Nasabing ano ba ang pinagkaiba raw ng curse spirit at Kalian? Na bakit ang mga Rumel tribe ay may parehorong nararamdaman o feeling sa curse spirit same sa Kalian. In this scene, mga kaibigan, ay makita natin dito na although nasa isang room sila gamit ang curse technique ni Maru, ay still ay nasa realm of the souls pa rin pala sila. Also, itong mga stuffed toy ay parang kagaya din ni Mahito na naging stuffed toy, meaning ang Kalian at curse spirit na stuffed toy na ito ay nagsisignify na kabilang sila rito sa gagawing harmony ni Maru, na isa rin sila sa mga susi para ma-achieve ang pagkakaisa. Nasabi pa ni Yuji na diba itong stuffed toy na ito, which is itong Kalian, ay ang dapat daw na magsasabi sa kanila sa kung ano raw ang pinagkaiba ng Kalian at curse spirit. Kasi ayon kay Yuji, ang mga curse spirit ay masasamang nilalang daw talaga kasi ipinanganak daw ang mga to mula sa curse energy, na wala raw silang magagawa dyan kasi yan na daw talaga ang nature o origin ng mga curse spirit. Subalit di rin dahil sa kung ang isa ay mukhang curse spirit ay ang individual na yan ay masama na raw, kasi noon ay may isang immortal daw na sorcerer na nagangalang Tengen ang namuhay ng mahigit 500 years old daw at naging parang isang curse spirit daw eventually. Pero itong Tengen na ito ay hindi naman daw masamang tao, kagaya na lang daw sa kanyang kuya noon na isang hybrid na half human half curse spirit. Na una ay may bagay raw na di raw talaga sila nagkakaunawaan, pero eventually ay nagkakaintindihan na raw sila. Kaya sabi pa ni Yuji na ang rason ba raw kaya inaatake ng mga Kalian ng ilang Simurians except lang ang Rumel tribe ay dahil ba raw sa galing din daw ito sa kasamaan na kagaya sa mga curse spirit. Kung kaya't habang parang pinapakiramdaman ni Maru itong Kalian sa pamamagitan ng paghawak sa stuffed toy nito, mga kaibigan, ay dito niya nalaman ang rason na para bang isiniwalat sa kanya ng Kalian ang reason sa kung bakit umaatake sila sa ibang Simurians pero hindi sa mga Romelian. Kung kaya't dito na nagsalita si Maru na ang rason ay ang kulay daw ng kanilang soul, na ang soul daw ng mga Romelians at Kalians ay same lang
daw ang kulay. At pagdating naman daw sa mga soul na mga cursed spirit ay same lang din daw ito ng kulay sa soul ng Kalian at mga Romilians. Na nireveal din dito na salungat sa alam na natin na mga cursed spirit ay vessel lang na nabuo mula sa cursed energy, ay ayon kay Maru na ang mga cursed spirit ay may soul din daw pala na may kagayang kulay sa kanila. So ang cursed spirit ay hindi lang pala isang parang empty vessel mga kaibigan. Kung kaya't yan daw ang rason kaya piniperceive daw ng mga Romilians ang cursed spirit na parang kagaya lang nila at ng Kalian kasi same lang sila ng kulay ng soul. Na ito rin ang very same reason kaya din inaatake ng Kalian ang ibang Simuyan at hindi ang Rumel tribe. Na nang nasabi ito ni Maru ay sabi naman sisipa ni Yuji na so hindi raw pala sa may rason ang Kalian kaya umatake sila sa iba kundi may rason pala ang mga to kaya di nila inaatake ang mga Romilians. Kasi yun na nga may same silang soul colors. Nasabi pa sa isipan ni Yuji na ang contradiction sa paniniwala nila na ang cursed spirit ay parang isang empty vessel kasi wala itong physical na substance ay ang kanilang paniniwala na yan ay nakabuo raw tuloy ng commonality between sa cursed spirit at sa divine being na Kalian na nasa ibang planeta. Na parang dahil daw sa paniniwala nila na isang empty vessel ang mga cursed spirit ay may mga beings daw tuloy sa ibang planeta ang nagpo-prove na may soul ang mga cursed spirit. Kaya tanong pa ni Yuji na sa tingin mo ba ay may magagawa pa tayo dyan sa pagkakaiba ng kulay ng mga souls? Sagot naman ni Maru na imposible raw na ibahin talaga ang kulay ng isang soul. Pero may isang paraan daw silang nakikita para magawa pa rin ito. Sagot naman ni Yuji na mukhang nakaka-encourage daw yan. Pero ano naman daw ang logic nila o gagawin sa mga soul ng isisilang pa lang? Nasa paanong paraan raw nila maaapektuhan ang mga soul nila? Sagot naman ni Maru na ang kanilang gagawin ay hindi naman daw directly para sa soul ng isisilang pa lang simula ngayon. Kasi ang lugar na ito sa kung nasan sila ngayon ay ang lugar sa kung saan ay dumadaan raw ang lahat ng soul dito sa Earth. Sa pamagitan daw ng pagre-remodel daw nila sa area na ito bilang isang tinatawag niya na branching modeling device, ay ang kulay daw ng mga soul ay maiiba raw at kakalat ang pagpapalit ng kulay ng soul at ang pag-a-adjust sa mga shape nito para ma-erase as much as possible ang cursed energy sa kanilang katawan. So parang ang gagawin nila rito ay iibahin nila ang lugar na ito mga kaibigan o i-reconstruct nila. Kasi ito ang daanan ng mga soul na ang lahat ng soul ng living beings sa earth pati na ng mga cursed spirits ay dumadaan din dito. Meaning kung iibahin nila ang lugar na ito na ang lahat na dadaan na soul ay maaapektuhan ay dito nila maa-achieve mga kaibigan ang pagpapalit sa kulay ng soul ng lahat ng mga soul sa buong mundo. Pati na rin ang soul ng ipapanganak pa lamang. Nasabi ko yan mga kaibigan dahil mismo kay Sukuna. Kasi ang soul ni Sukuna na piniling ma-reincarnate ay magiging isang bagong individual na in the future. Meaning, ipapanganak ang isang individual na may soul ni Sukuna. Kagaya sa lolo ni Yuji na ang soul nito ay ang soul ng kakambal ni Sukuna. At dahil sa dumaan si Sukuna rito mga kaibigan, ay kung sa pagdaan noon ni Sukuna sa soul nito ay iniba na ni Maru ang lugar na yon, ay sa pagdaan ni Sukuna ay mareremodel ang kanyang soul mga kaibigan at ang masisilang na reincarnation ni Sukuna ay may soul na na-reshape na at naiba na ang kulay. Na ang pagdaan ng soul ay magpapaiba talaga sa shape and color ng soul na dadaan, which will unlock sa possibility na pati ang mga isisilang pa lang ay change na nila ang soul nito. So possible na aside sa reshape ang soul at maiiba ang kulay ng mga soul ng mga tao at ma-adjust sa kulay ng mga cursed spirit, posible na ang kulay ng mga soul ng cursed spirit at Simurians ang siyang ma-adjust para maging same color na ng soul ng mga tao. Well, that is my understanding mula sa conversation nila mga kaibigan kasi di pa naman natin nakita ang result ng kanilang gagawin. Anyways, matapos maisipan ni Maru ang method na yan, ay sabi naman ni Yuji na so wala na ba talagang ibang paraan kasi kung susundin daw ni Maru ang method na yan, ay ang Kalian daw na nasa mothership ngayon na nagsasalita pa si Yuji tungkol sa pwedeng mangyari sa Kalian na nasa mothership ay biglang inilipat ang eksena dito sa isang African tribe. May kita sa loob ng isang bahay itong matanda na parang shaman na may hawak-hawak na black rope curse tool na sabing ayos lang, sige na, sa'yo na yan. Nakikita naman na ang binigyan ng matanda ay si Deborah pala. So may off-screen na nangyari at bago tayo mag-jump into conclusion ay pagpatuloy muna natin ang sumunod na eksena. Humingi rito ng paumanhin si Maru. Nasabi niya rito kay Deborah na paumanhin. Minastos niya raw ang pride nito bilang isang warrior o sorcerer sa pamagitan daw ng kanyang pag-interfere sa duelo ni Deborah laban kay Mahuraga. Pati na yung sa time draw na nagipagduelo siya kay Dora ay gumawa rin siya ng komosyon na hindi raw kasi niya naiintindihan ang lahat noon. Pero gayon pa man ay humihingi raw siya ngayon ng pabor kay Deborah. So mula
sa sinabi ni Maru ay possible na after ng scene na ito ay either si Maru ang nagpunta sa kung saan nangyari itong laban ng Dabora versus Mahoraga para dalhin itong si Dabora sa Africa at makuha ang Black Robe, o di kay si Maru mismo ang nagtransport kay Dabora mid-fight dito sa kanya para mapapunta ito sa Africa using his curse technique at makuha ang Black Robe. Either way, ang lahat ng yan ay naging posible dahil sa curse technique ni Maru na di pa masyadong pinaliwanag sa kung sa paanong paraan talaga ito nagfa-function. Pero base sa layunin ng curse technique ni Maru na para ma-achieve ang harmony, ay posible na nung ginamit niya ito kay Dabora, ay ang dahilan sa kung bakit nahanap nila ang Black Robe ay dahil sa dun sila dinala ng curse technique nito, dahil sa ang Black Robe ay ang parang susi para ma-achieve ni Dabora ang harmony sa kanyang sarili at sa mga diskante. Kasi ito lang naman ang kagustuhan niya, na ang makuha ang Black Robe nang sa ganon ay ma-remove na ang sumpa na inilagay ng discantan chieftain sa kanyang kapatid. Kaya sabi naman ni Dabora na kung ganon ay mukhang siya na lang daw ang dapat na bumalik sa Simuria, kasi ito lang naman daw ata ang tanging paraan para masalba pa ang buhay ni Yuka. Kasi alam naman natin na according kay Tsurugi na ang possible way na di mamatay si Yuka ay kung aalis daw si Dabora sa Japan o sa Earth, nang sa ganon ay makakawala na si Dabora sa curse technique range ng ritual na ginawa ni Yuka o taming ritual kay Mahoraga. But still, kahit na makaalis man si Dabora sa Earth at makapunta sa Simuria para makawala sa curse technique range, ay kailangan pa rin na may isang individual na magpe-perform ng reverse curse technique kay Yuka at patayin itong si Mahoraga. Gaya na lang ng ginawa ni Sukuna noon kay Megumi na nasa state of suspended death rin, na para tuluyang ma-void ang ritual in the safest way possible na mabubuhay pa rin ang user kahit na nasa state of suspended death ito, dapat gamitan talaga muna ng reverse curse technique ang user na nag-summon kay Mahoraga bago i-void ang ritual sa pamagitan ng pagtapos kay Mahoraga. Balik tayo dito kay Dabora. Ayon sa kanya na kung silang dalawa lang daw ng kanyang kapatid ang itatransport sa Simuria, ay siguro naman kaya naman daw itong gawin ni Maru, kasi sumama lang naman daw siya dito sa Earth para i-fulfill ang pangako niya kay Dora na protektahan daw si Maru. And it seems ay okay na raw ngayon si Maru. Natanong pa ni Dabora na ayos ka na ba ngayon, Maru? Sagot naman ni Maru na oo. Kaya tugon naman ni Dabora na okay, ayos, tapos na raw ang kanyang tungkulin dito. Medyo may napansin naman si Maru kay Dabora, kaya tanong pa nito kay Dabora na mukhang nag-iba kayata ng konti. Sagot naman ni Dabora na di naman sa ganon, it's just that sa wakas ay naintindihan na raw talaga niya ang pagiging isang warrior. Dumating rin dito ang kapatid ni Dabora na sabing kuya. Sagot naman ni Dabora na umuwi na tayo, Supi Ijo. Paliwanag naman ni Maru na dahil sa kapangyarihan raw ng Black Robe, ang sumpa raw ng discantan chief na nasa kapatid ni Dabora ay nawala na raw. Kaya wala na raw restriction o bagay na nakatali sa galaw ni Dabora, meaning hindi na kailangan pa ni Dabora na sumunod sa utos ng chieftain, kasi dahil sa sumpa noon na inilagay ng chieftain sa kapatid ni Dabora, hindi talaga pwedeng sumuway si Dabora sa utos ng chieftain, kasi mamamatay ang kapatid nito kung susuway ito. Kung kaya't nagpasalamat itong si Supi Ijo kay Maru, itong kapatid ni Dabora. Mangyak-nyak naman si Maru habang papaalis na si Dabora. Nasabi naman ni Maru kay Dabora, sigurado ako magkikita tayo muli, kasi sa wakas ay naiintindihan ko na ang curse technique ko, na isang na nang i-reveal na sana ni Maru ang kanyang curse technique sa kung paano talaga ito gumagana, ay sa sumunod na eksena ay may kita na nagpasalamat na itong si Maru kay Yuji na sabing salamat Yuji Itadori. Sabay may kita na tila ba'y parang hinihil o iniiba ni Maru ang soul ni Yuka, Cross, Tsurugi at Usame. Now bago tayo mag-proceed sa next scene, I do hope na ipapaliwanag na talaga ang curse technique ni Maru sa mga susunod na mga chapter, kasi so far ay napaka-convenient nito na in the name of harmony, tila ba ang lahat ng problema using his curse technique ay nagagawa niya to the point na napupuntahan ito ang lugar na imposible sanang puntahan without any conditions at transportations, at saka nahahanap nito ang mga tao at bagay na kailangan sa harmony kahit saan pa ito nakalocate, even in the realm of souls. At marami pa talaga ang nagagawa ng curse technique na to. Now balik tayo rito mga kaibigan. Humingi naman ng pasensya si Maru kay Yuji na sabing pasensya na talaga Yuji, pero ito raw ang mas mainam. Tanong naman ni Yuji na sigurado ka ba na tapos ka na rito? May isa ka pang malaking trabaho, diba? Kaya sagot naman ni Maru na siguro okay lang daw kung siya na lang daw ang gagawa nun. Kaya dito na nagpaalam si Yuji kasunod ang pagpaalam din ni Dabora kay Maru. Nasabi nito na okay, kung ganon, para sa ating dalawa, ikaw na ang bahala sa iba pa. Bagay na sinabi rin ni Maru kay Yuji na ikaw na ang bahala sa iba pa. O I leave the rest to you. The same line o similar line sa sinabi ni Nanami kay Yuji noon. Matapos yan ay may kita ang mga soul ng mga cursed spirits sa mga kaibigan na nagsimulang lumitaw o lumiwanag. At ang lahat ng soul ay may kita na kasalukuyang tinitignan ni Maru dito sa ibang dimensyon na kanyang kinatatayuan. Nasabi rito ni Maru na mga cursed spirits daw sa Earth na habang
nagsasalita siya ay naalala niyang sinabi ni Yuji na ang kanilang gagawin ay isang malaking kasalanan daw. Kaya sabi naman sa isipan ni Maru na tama raw ito para sa kanya, na ang kanyang resolve ay di pa raw sapat, na siya raw ang bubuhat sa bigat ng kasalanan at ang resolve ng kanyang gagawin. Na nang sisimula na ni Maru ang ritual ay biglang may humawak sa kanyang isang kamay at ang humawak nito ay si Cross pala. Nasabing gawin na natin, tayo lang. Subalit may humawak naman sa kamay ni Cross at kamay ni Maru sapagkat sina Yuka at Tsurugi ay nandirito rin. Nasabi ni Yuka na ayos lang, nandito naman kaming lahat. So possible na itong kasama ni Cross ay ang soul nitong tatlo, na possible na siyang susi rin sa gagawing harmony nitong si Maru. Kaya bigla na lang silang nakarating dito o na-transport dito kasi sa pagrating nila ay malaki talaga ang epekto nito dito kay Maru na napalitan ang malungkot nitong mukha ng isang pag-iyak at pagkabuo ng kanyang resolve. Kaya dito na sila naghanda at unang sumigaw si Cross na sabing, kayong lahat ng mga kaluluwa, ito raw isang pagdarasal sa kapayapaan. Nasabi naman ni Maru na ang ritual daw ng pagkakaisa ay kukumplituhin na raw niya. So sinimulan na nila ang ritual for harmony mga kaibigan, which is ang main goal lang naman talaga nitong istorya na sa unang chapters pa lang ay about coexistence talaga ito. Pero ang tanong ay magtatagumpay ba kaya ang ritual na to, na hindi nga ba talaga ito magbabackfire? Also, maring ang pag-alis ni Yuji at ang pagsabi ni Maru na ikaw nang bahala sa iba pa ay hindi lang sa nangangahulugan ito na sisimulan na ni Yuji ang kanyang countermeasures para sa future generation after the result of ritual, kundi ay possible na si Yuji ang haharap din kay Mahoraga kasi di pa ito napatay ni Dabora, na maybe during this fight ay dito na natin makita ang iba pang nasa arsenal ni Yuji na isang prime Yuji. So posible na isang Yuji versus Mahoraga ang masasaksihan natin sa susunod na chapter, at pati na rito ang resulta ng ritual at ang ilan pang scenes na off-screen o iba pa ay papakita rin mga kaibigan. Also, despite sa mukhang papatapos na ang JJK modulo, it is important to note na wala pang announcement sa kung kailan nga ba talaga o ilan na lang ang last remaining chapters itong JJK modulo. So mukhang marami pa o may twist pang mangyayari sa dulo. Yun ay kung may plano si Gege na i-extend pa ang world of JJK. Kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na to. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat din sa iyo guys again on my next